Pamagat, ang aswang na umatake nang ako ay buntis. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kahindik-hindik na pangyayari sa aking buhay noong ako ay buntis pa lamang. Kami ng asawa ko na si Joseph ay nakatira sa isang maliit na kubong bahay na pinaliligiran ng puno at kabukiran. Wala kaming kahit sino mang kapitbahay at medyo malayo pa ang mga bahayan sa lugar na kinatatayuan ng aming tahanan. Medyo nakakatakot po talaga sa lugar namin lalo na kapag gabi na. Ngunit hindi ko na lang iyon iniisip lalo na at kasama ko naman si Joseph at meron kaming tahimik na buhay. Kami ng asawa ko ay isang tindero ng mga gulay at karne sa bayan. Yun po ang aming kinabubuhay. Pabili nga ako dito sa kangkong mo. Sige, kuha ka lang. Ilan ba? Mga isang tali lang. Tsaka pala 1 kilong isda. Okay, sige. Maayos naman po ang kitaan namin at yung pwesto ay okay naman. Hindi naman nakakatakot. Ngunit may isang matandang babae lang po talaga akong kinababahala. Bali, 8 buwan ko na po ngayon ang pagbubuntis ko. At okay naman po ang lahat, ngunit nang dumating ang matandang babaeng iyon ay napadalas ang pagsakit ng tiyan ko. 1 linggo pa lang po ang nakakalipas nang bumili sa amin ng matandang babaeng iyon. Iha, kamusta ang pagbubuntis mo? Okay lang ho, Lola. Ngayon ko lang po kayo nakita na dumaan dito. Kakalipat nyo lang po ba? Oo. Medyo nagka-problema kasi ako sa lugar kung saan ako nakatira dati. Medyo mukhang hindi naman ako nagkamali na lumipat dito sa lugar nyo. Simula po noong unang pagkikita namin na yon ay madalas na po yung matanda sa pwesto namin. Madalas na rin pong may itim na ibon na sunod ng sunod sa amin. Kahit sa aming pag-uwi ay nakasunod ito na parang pinagmamasdan kami. Hindi na po ako mapakali at makatulog ng maayos ng mga nakaraang araw. Kaya ng gabi at nakahiga na kami ni Joseph ay sinabi ko sa kanya ang patungkol sa matandang babae at ang itim na ibon na madalas ay sunod ng sunod sa amin. Uy, Joseph, napansin mo ba na madalas yung pagpunta ng matandang babae dun sa pwesto natin? Kahit na wala naman siyang bibilin, tatayo lang siya dun sa malayo at pagmamasdan yung tiyan ko. At naglalaway pa. Ah, yun ba? Oo, napansin ko nga rin eh. Medyo naiinis na nga rin ako sa ginagawang yun ng matandang yun. At hindi lang yun, madalas din yung kumuha ng karne dito sa atin at hindi naman nagbabayad. Talagang iniinis na ako ng matandang babaeng yun. Kaya mo bukas pagsasabihan ko, tatakutin ko na yun para hindi bumalik sa atin. Kinabukasan ay nangyari na nga ang inaasahan namin. Nandun na naman ang matandang babae. Nakangiti, naglalaway at tumatawa ng mag-isa. Joseph, ayun na yung matandang babae. Pagkasabi ko kay Joseph nang nandyan na yung matandang babae, ay walang kung ano-anong lumapit si Joseph sa matanda at pinagsabihan ito ng may galit na boses. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi ni Joseph sa matanda, ngunit kitang-kita ko sa mukha ng matandang babae na hindi niya ito nagugustuhan. Galit na galit ang mukha ng matanda at sumigaw ng, Mamamatay ang anak mo ngayong gabi. Sinigawan ni Joseph ang matanda hanggang makaalis ito.
Pagkabalik ni Joseph sa tindahan ay halatang naiinis siya sa mga oras na yon. Sinabi ko na lang na, hayaan mo na yon, hindi na babalik yon. Natapos ang maghapon nang hindi namin ulit nakita ang matanda. Nagmadali na rin kaming magsara dahil na rin sa nagbabadyang malakas na ulan na paparating. Habang kami ay pauwi ay napansin ko ang isang itim na ibon na sumusunod sa amin. Sinabi ko kaagad ito kay Joseph dahil na rin natatakot pa rin ako sa sinabi ng matanda kanina. Uy Joseph, pansin mo ba yung itim na ibon na sunod ng sunod sa atin? Oo, kanina ko pa yan napapansin. Pero hayaan mo na, ako bahala dyan pag uwi natin sa bahay. Habang nasa kaligitnaan kami ng biyahe pa uwi ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sobrang lamig at madilim tuloy na naging biyahe namin ni Joseph pa uwi. Pagdating namin sa bahay ay kaagad na ako naligo at nagpalit ng damit. Dahil na rin sobrang basang-basa ako sa ulan. Si Joseph naman ay hindi kaagad nagpalit at parang may inasikaso pa sa labas. Pagkatapos ko maligo ay nakita ko si Joseph na mayroong hawak na mahabang kahoy at sa dulo nito ay may matalim na panusok. Hinayaan ko na lamang siya at nauna na akong pumasok sa kwarto upang magpahinga. Medyo sumasakit na rin kasi ang tiyan ko ng mga oras na yon. Kalagitnaan ng hating gabi ay bigla akong nagising dahil sa ingay sa labas ng aming bahay. Tunog na parang may hayop na tumatakbo at kumakaluskos sa gilid. Susubukan ko sanang silipin sa aming bintana kung ano iyon, ngunit tumaas ang balahibo ko. At nang hina ang katawan ko nang makita ko ang isang nilalang na may nakakatakot na muka. Nakadungaw ito sa aming bintana. Kitang-kita ko ang mabagal nitong pagpasok sa aming bintana. Sobrang takot na takot po ako ng mga oras na yon. Kaya parang biglang huminto ang katawan ko. Na kahit na anong sigaw na ginagawa ko ay walang boses na lumalabas sa aking bunganga. Sobrang lapit na ng aswang sa akin at amoy na amoy ko ang masangsang na amoy nito na parang amoy bulok at malansang karne. Napaluha na po ako ng mga oras na yon nang makita kong hinawakan ng aswang na yon ng tiyan ko. Sobrang takot na takot po akong mawala yung baby ko. Ngunit dahil hindi na rin po ako makagalaw at makasigaw, ay nagdasal na lamang ako. Ilang segundo pa lang po akong nagdadasal nang biglang may kahoy na biglang tumusok sa katawan ng aswang na yun. Grabe ang sigaw ng aswang. Ngunit nagawa pa rin itong tumalon sa bintana at tumakbo. Sinubukan ni Joseph habulin ang aswang. Ngunit bigla naman sumakit ang tiyan ko. Dahilan upang kailangan namin pumunta sa pinakamalapit na komadrona sa amin. Sa mabuting palad ay ligtas at healthy naman po ang baby ko. At tungkol naman po sa matandang babae ay natagpuan siyang wala ng buhay sa gitna ng kakahuyan at may tusok ng kahoy sa kanyang likod. Bago po natin tapusin ang bidyong ito ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang channel ko. Ang pangalan po ng ating channel ay Multo Moments. Yun lang po, hanggang sa muli. Salamat.